Meron lang din akong gustong i-clarify. Nasasamantalahin ko na Tito Joe, Tita Beth. Madami kasi ako yung mga tinatanong sa atin at nasa dyaryo din naman at mga tanong na medyo hindi nasasagot ng tama. Bago tayo pumunta mamaya sa ating napakagandang topic na about informal settlers. Dito sa, lalo-lalo na sa NCR. Sa mga waterways. Sa waterways. Ito kasing issue ng pagka ba na-charge na, halimbawa, charge mo si Tito Joe ng plunder, pwede pa rin ba si Tito Joe na ma-charge ng graft and corruption? Samantalang sila, di ba, kung tutuusin, parang dapat absorb na daw yun sa plunder. Dapat absorb na yun dahil kung na-charge ka na ng plunder, hindi ka na dapat ma-charge ng graft and corruption. Kasi separate, na yun, parang sinama mo na doon. Mali po yan. Ang argument po talaga doon, pwede pong ma-charge separately. Bakit? Kasi magkaibang batas po yun. Correct. Yung isa, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 3019 po yun. At yung isa naman, plunder na Republic Act 70880 yun. Dalawang batas na magkaiba yung pinapanish. Yung isa, ikaw ay nagkamal ng yaman na humigit kumulang na 50 milyon. Yun yung kabuuan. Samantalang doon sa graft and corruption, hindi nangangailangan na ikaw ang nagbulsa. You can even commit graft and corruption to George without actually earning anything. Through your actuations lang, yung nag-participate ka. Ika nga, isa ka sa mga indispensable participants. Kaya nga natuloy yung nakawan. Pag nakaw ng pera ng kaban ng bayan. It doesn't follow na namunini ka from to the disadvantage of the government. So yun po, kaya wag po natin ipagtaka kung bakit sila ay na-charge sa plunder, tapos sila ay na-charge ng anti-graft and corrupt practices. At the same time, meron pa nagsasabi, non-bailable pala yung plunder non-bailable Hindi. Di ba? Non-bailable yung plunder. Bakit sila magpapiyansa pa dun sa anti-graft? Useless din naman kahit naman magbayad ka ng piyansa dun, hindi ka rin makakalaya dahil non-bailable din naman. So, paano yun? Pwede ka nang hindi magpiyansa dun sa graft kasi kulong ka rin naman dahil dun sa plunder. Kulong din naman Pero ang pinakamaganda strategy dun, magpiyansa ka. Alam mo kung bakit, Tita Beth? Kasi, pag hindi ka nagpiyansa dun, parang ang dating dun, hindi nag-acquire fully ng jurisdiction ang korte. But at the same time, paano kung biglang payagan ngayon ng Sandigan Bayan na makapag-bail ka sa plunder? Kulong ka naman doon. Tapos hindi ka na ngayon payagan kagad doon dahil may issue para ang dating pa. Contempt pa yung ginawa mo. Pwede kang i-consider na fugitive from justice. Ayun. Di ba hindi ka nagpiyansa? So kada kaso mo kailangan iti-treat mo iba-iba, magkakaiba. Okay. Kaya so yun po, para lang naliliwanag natin kasi nga po baka nalilito po tayo. Ang susunod po dyan na mangyayari, lalo-lalo na po sa punto ng kay Senator Bong Revilla, ang sunod po dyan, may schedule yan sigurado ng... sa 26, may arraignment yan. And that would be this coming Thursday. Ayun. Sa Webes na ito, he will be arraigned already. Nakaschedule na siya. So he will be brought back to the Sandigan Bayan because when one is arraigned, he or she has to be physically present. Has to be physically present. Dadalhin siya mismo sa korte. Dadalhin siya mismo ng PNP doon at pagkatapos tatanungin siya kung guilty or not guilty. Madaming pagkakataon na yung mismong arraignment ay nare-reset. For whatever reason, halimbawa, pwedeng sabihin ng mga lawyers ni Senator Bong, kasi may pending case pa sila sa Supreme Court, let us give respect to the Supreme Court. Pwede yun. Di ba? Ang importante naman kung bakit kinakailangang ma-arraign, sapagkat pag na-arraign ka, kumpleto na yung proseso, ibig sabihin, nag-acquire na ng full jurisdiction ang Sandigan Bayan sa'yo. Kaya kung halimbawa, Tita Beth, later on, ang sabi ng Supreme Court, ng Sandigan Bayan, ayan, wala talagang probable cause laban sa kanya. Halimbawa lang, o kaya sabihin, ayan, sabi ng Supreme Court, i-determine nyo kung may probable cause. Pagka nagkaganon at ang sabi ng Sandigan, dismiss ang case kay Senator Bong, hindi na pwedeng i-refile. Ibig sabihin, double jeopardy will attach. Yes. Kaya sa papasok, dahil pumapasok ang double jeopardy, basta natapos na yung arraignment. Okay, double jeopardy. Ibig sabihin, double jeopardy, hindi ka pwedeng ilagay sa isang sitwasyon na magkakaroon ka ng double trouble. Hindi ka pwedeng kasuhan ng parehong kaso. Correct. Double jeopardy. For the same set of facts. Siguro